Hello guys! Good evening! Live tayo ngayon. Paki-share po ng live. Mga kapanalig, daming lamok. Tayo ay live ngayon. Pwede pong paki-share po ang ating live. Yan. Share lang po muna ako ng live natin ha. Hello po sa inyong lahat. Kamusta? Good evening everyone. Paki-share po ang ating live. Hello guys. Paki-share ang ating live. Ang dami pong lamok. Nakakaloka. Kamusta po kayo? Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay dyan? Nakikita niyo yung lamok, no? Dami pong lamok. Tinitiis ko lang kasi para lang makapag-live. Hindi ko alam ang daming lamok ngayon. Kala mo ah. Daming lamok. Di ko kinakaya ang kalamukan, no? Kala mo mga butterfly sila? Maganda yung ating live kasi napaisip lang ako, di ba? Ngayon, ang dami ng naglilitawang mga pastor, di ba? Ang dami naglilitaw, mga gumaganong-ganon pa. So gusto kong maintindihan natin mga kapanali kung sino ba yung tunay na pastor. 'Di ba? Kasi kung merong bulaang pastor, merong tunay na pastor. So dapat ganyan ang ating mga ang mga leveling ng pag-aaral, no? Dapat ganon, hindi yung alam lang natin, pastor, ayun lang. Pero hindi naman natin inaral kung sino ba yung tunay na pastor. Hindi po ba, mga kapanalig? Mga kapanalig ko, diba? So, paki-share po yung live. Ayun, hello, shout out, 5 viewers. Ang daming lamok. Hindi kinakaya. Yung maganda kong kutis ay kinakagat na ng mga kalamukan. Pero, dahil mahal ko kayo, tiis-tiis muna tayo sa lamok. Hindi ko nabit ang dami lamok. Hayan, hello ate Duhat Kadati. No, hello po. Pag-aaralan natin o gusto kong pag-usapan natin, no, yung pastor. Ano ba yung mga references o let's say sabihin na lang natin, ano ba yung mga idea natin para malaman natin na tunay ang pagkapastor neto? Ang pagiging pastor ba ng lahat ng nakikita natin ay tama? Lahat ba yan pastor talaga sila? Diba? Most especially yung mahilig dyan sa salitang pastor, yung mga born again, diba? Gumaganong ganon, diba? Yon, mga pastor yung claim nila. Hindi ba? Sa mga Methodist, mga pastor ang claim nila sa sarili nila. So, dahil marami nang naglilitawan na mga pekeng pastor, dapat natin alamin sino ba talaga ang tunay na pastor. Para at least pag tinitignan natin sila, talaga, pastor ka? Di nga. Pastor ka? Diba? Ganun agad ang maiisip nyo. Kasi bakit? Kasi meron na kayong idea. Meron na kayong kahit papaano maiisip pagdating sa salitang pastor. Okay. Simulan na natin ang ating pangmalakasang presentation. Ate Rosana Felipe, hello. Oo nga ang daming lamok. Mga feeling paru-paro sila dito. Ang sakit mga gat, para kung kinukurot. Pero tiis-tiis na lang. Hi Ate Leonora Escla, hello. Ayan, so simulan na natin, no. Sino ba ang tunay na pastor? Ang tunay ba na pastor ay mailalarawan natin kapag meron siyang kakayahan na magganito. Tunay na pastor na ba yon?
Ang tunay na pastor ba, mailalarawan natin kung kaya kanyang sabihan ng Ama, Ama, away niya to. Yun ba yung tunay na pastor? Ang tunay na pastor ba, masasabi natin kapag may narinig tayong paulit-ulit, in Jesus' name, chong. Yun ba yung tunay na pastor? Paano ba natin makikilala o ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa paglalarawan sa isang pastor? Dito sa Efeso 4 verse 11, yan na, magbabible tayo, magsisitas tayo, mga langaw kayo, mga lamok kayo. Efeso 4 verse 11 ang sabi, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba na may ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Bakit ito yung nilatag ko sa inyo? Kiniklaim ng mga protestanteng ito na pastor ang hinirang, hindi ang pari. Diba? Kasi wala naman talaga tayong nabasa. May nabasa ba kayong pari sa nilatag ko? Wala. Ang sabi, Efeso 4 verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta. Ang iba'y ebanghelista. At ang iba'y pastor at guro. Ala, walang pari. Hindi pala hinirang ang pari ng Katoliko kasi ang sabi rito, yung mga binigyan daw ng kaloob is yung mga apostol, mga propeta, ebanghelista, pastor at guro. Ay, walang pari. Etong sitas na to na nilatag ko sa inyo, ito yung ginagamit na pang-aakay ng mga protestante para pamalian ang ating kaparian. Siyempre nga naman, kung hilaw kang Kristiyano, hilaw kang Katoliko, sasabihin sa'yo, saan ang pari dyan? Ay yung kaloob pala, binigay lang sa pastor eh. Kaya usually ang Protestant, hindi sila nagkiklaim na may pari. Dahil sa sitas na ito, walang pari. Hindi ba? So, ngayon, kung pastor ang nakasulat dito sa aklat ng Efeso na ating pinag-uusapan ngayon, pag-usapan natin ngayon yung salitang pastor. Wala palang pari pastor pala O, sige. At sino ba yung tinutukoy dito sa pastor na nakasulat sa Efeso? Sino ba yung mga pastor na yan? Protestante ba yan? Sa aklat ba ng Efeso, nung yan ay hindi pa nabubuo, may protestanteng pastor ba? Wala. So, sino ngayon tong mga pastor na to? Sino ngayon tong mga ebanghelista na to? Sino tong mga guro na to? Sino tong mga apostol na to? Sino tong mga propeta na to na binigyan ng kaloob para mangaral? Sino tong mga to? Okay. Pag sinabing pastor, pag may naririnig tayo, pastor, pag sinabing pastor, yan ay mula sa salitang pastol. Ha? Pag nakarinig kayo ng pastor, mula yan sa salitang pastol na kung ita-translate natin into English, shepherd. So, pag sinabing pastor, shepherd. Pag sinabing pastor, pastol. Tagapagpastol, shepherd. Yan ha? Ngayon, pag sinabing shepherd, ano tong shepherd na to? Pag sinabing shepherd, sila yung mga tagabantay sa mga tupa o sheep sa Ingles. Hindi po ba? Pag sinabing pastor, pastol, shepherd, sila yung mga nag-aalaga ng tupa o sheep. Na which is ito ay inilalarawan din natin bilang si Kristo. Lamb of God who take away the sins of the world, have mercy on us. Diba? Ngayon, itong pastor na to ay inilarawan sa banal na kasulatan bilang paglalarawan ng Diyos sa kanyang sarili. Inilarawan ng Diyos na siya ay isang pastor.
At ito ay nasa banal na kasulatan. Saan mababasa sa Rio yan? Na inilarawan ng Diyos na siya ay isang pastor. Pastor pala ang Diyos natin. Saan mo mababasa yan? Dito sa Salmo 23. O awit. Let's see, awit 23. Ano ang sabi sa awit 23? Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niya ako ng langis, pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Diba? Kung babasahin natin ang Salmo 23, ang Panginoon ay tulad ng isang pastol. Ang Panginoon, di ba? Kaya nga may katatay sa misa, di ba? Ang Panginoon ay aking pastol, pinagiginhawa akong lubos. Di ba? May kanta. So, pag sinabing pastol o pag sinabing shepherd, ito ay direktang inilalarawan sa ating Panginoon. Siya kasi ang nag-iingat sa kanyang mga tupa. Ngayon, sino ba tong Panginoon na to? Sino tong Panginoon na to? Sanrio naman eh. Dito sa John 1 verse 1, magandang balita, Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, meron daw dun sa pasimula, meron ng salita na nag-e-exist. At itong salitang to ay kasama ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Pag sinabing kasama, yan ay iisa. May salita doon sa ating Panginoon na nakadikit. At ano tong salita na to? At ang salita ay Diyos. So yung pasimula, yung may salitang existido at yung salitang existido na to ay Diyos daw. Ngayon, sino tong Diyos na to, Sanrio? Ang salita pala ay Diyos eh. Eh ngayon, sino to? Dito sa John 1 verse 14. 1:1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob at ng katotohanan. So yung salita na nag-e-exist ng pasimula pa, na which is inilalarawan bilang Diyos, ang salita ay Diyos. So yung salita na Diyos na ito, ano nangyari? Ito ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, naging tao. Sino tong nagkatawang tao na to? Sino ang Diyos na nagkatawang tao? Sino yung Diyos na naging tao? Siya ang ating founder. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Diba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Oo nga naman.
Paano nga naman tayo mapapastulan kung hindi magkakatawang tao ang Diyos? Hindi ba? Makakapagpastol ba ang Diyos kung hindi siya magkakatawang tao? Ang panahon ng Ama, pinastulan niya tayo sa pamamagitan ng propeta. Hindi ba? Gumamit ang Ama ng mga propeta para gabayan ang mga taga-Israelita. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil gusto niya na siya mismo ang gumabay sa ating mga tao, siya ay nagkatawang tao at naging tao at nanirahan kasama natin. Yung nakasama natin si Christ, anong ginawa? Siya ay nangaral at nagturo. Tayong lahat bilang mga Kristiyano ay kanyang pinastulan. So meaning to say, ang tunay na tagapagpastol talaga natin ay ang Panginoong Diyos. Hindi protestante. Mga pilingera sila, di ba? Hindi po protestante ang tunay na tagapagpastol natin, kundi ang Panginoong Diyos. Hindi po kahit kailan nagpastol si Kristo, humawak sa ganun at sinabi, wala po tayong mababasa na si Kristo, nung napinastulan niya ang 12 alagad upang ituro ang mabuting balita, hindi po niya ginawang katatawanan ang mga alagad. Hindi po nila kailangan, hindi po kailangan ng ganon. Hindi ba? Bakit? Dahil ang itinatanim ni Kristo nung siya'y nandito pa sa lupa at siya'y tao, mabuting balita. No, hindi po kabaliwan, no? Hindi po krung-krung si Kristo para lahat sila magagaganon. Okay. Ngayon, etong Diyos na nagkatawang taong ito, etong Diyos na sa pasimula ay salita at ang salita ay Diyos at ang Diyos na salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling nating mga tao din. Saan siya nagmulang angkan? Kailangan dire-diretso tayo no? Saan ba siya nagmula? Sabi sa Roman 9:5, Roman 9 verse 5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Diba? Ganda! So sino yung salita na nagkatawang tao at nanirahan? Ang sabi sa Roman 9:5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. So lahing patriarka si Christ. Ito ay binanggit sa aklat ng Roma. Now, the question is, sino ang nagsasalita sa aklat ng Roma? Sino? Sino ang may akda ng Roma? Ang may akda ay si San Pablo. Nasaan ang labi ni San Pablo? Nasa Catholic Church. Ngayon, sino ngayon ang nakakaalam sa pagiging tao ni Kristo? Protestant ba? Hindi. Ano ba si Pablo? Pastor. Tayo unang gumamit niyan. Ginaya lang nila. Meron tayong mga pastor. Sa atin nagsimula ang salitang pastor. Dahil hindi pa nabubuo ang Biblia, alam nating lahat kung sino ang ating pastor. Hindi po Protestant. Malinaw po Ngayon, dito tayo, etong pastor na to, tong pastor na to, na which is si Kristo, na mula sa lahi ng mga patriarka. Itong pastor nating ito, siya ay dineclared as Messiah. Messiah. Mababasa to sa Lucas 4, verse 16 to 21. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito.
Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. May salitang paghirang. Si Kristo ay hinirang. Pag ikaw ay hinirang, pwede kang tawaging pastor. Ang ating mga pari, pastor yan, sapagkat sila'y hinirang ng ating simbahan sa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Kahit ako, kahit kayo na written debater, basta tayo ay pinaglalaban ng simbahan, basta tayo ay nagtuturo ng aral ng ating simbahan, tayo ay mga pastor din. Mga pastor tayong lahat. At malinaw dito sa Lucas 4 verse 16 to 21, sapagkat hinirang niya ako. Hinirang upang ano? Upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Malinaw po So yung pastor natin, pinakamataas na pastor natin, siya ay isang Mesiyas. Siya ay Diyos. No? Yan ang ating pastor. At itong si Kristo na ito, na siyang tinawag ng Diyos, tinawag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi pa po nagkakatawang tao si Christ, ipinapakilala na si Kristo ay Diyos. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. Okay, ulitin natin. Isaiah 9 verse 6, hindi pa nagkakatawang tao si Kristo, siya ay inilalarawan ng Diyos sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So yung pastor na nagkatawang tao na inilarawan ni Propeta Isaiah sa Lumang Tipan ay Diyos. At yan ang ating punong pastor. Siya ang ating pinaka-leader pagdating sa ating faith. No? At itong pagbibigay diin sa pagiging Diyos ni Kristo bilang ating pastor, bilang ating pinakapunong pastor, ito ay binigyan ng diin ng isa sa kanyang mga apostol. Sinong apostol? Yung galit na galit yung INC pag binabanggit natin, si Tomas. 'Di ba? Anong sabi ni Tomas? 120 verse 28. Sumagot si Tomas. Kanino siya sumagot? Kay Christ. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, aking Panginoon at aking Diyos. Di ba? Siya ang ating pinakapunong pastor. Si Kristo na nagkatawang tao, si Kristo na naging tao. Siya ang pinakapunong pastor ng ating simbahan. Ngayon, si Jesus ay tao ring totoo at siya ay isang pastol o shepherd. May katibayan San Rio na yung tinutukoy na pastor ay si Kristo. Mayroon ka bang katibayan? Yes. Sabi sa John 10 verse 11. John 10 verse 11. Ako, sabi Kristo yan, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. 'Di ba? Si Christ na nag-claim, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. The question is,
Sinong mga pastol ang nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa? Ilan ang martyred saints natin? Si Christ died on the cross para sa atin. Yun ang isa sa matatawag kang mabuti kang pastol. Pag kaya mong ibigay ang buhay mo para sa iyong mga tupa. Kaya tayo, may mga martyred saints. May mga pinapatay sa simbahang Katolika na mga hindi natin kapanalig dahil yan ay nakatakdang mangyari sa mga taong susunod sa Kanya. Maging si Kristo ay nagsalita, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Iniaalay ang kanyang buhay sa tupa. So meaning to say, nung panahon na si Kristo ay nangangaral, nag-e-exist na yung mga berdugo na pumapatay sa mga Kristiyano. Dahil siya mismo ay nagpakita na ng isang paglalarawan na, o kayong mga alagad ko, kung talagang mahal nyo ang inyong mga tupa, kailangan handa kayong magbuwis ng buhay. So may nagbubuwis na. Nagsisimula pa lang yung ministry ni Christ sa bayan ng Israel, sa Jerusalem, may mga pinapatay na. Kaya ang isang iglesia na matatawag, hindi mo yan masasabing tunay na iglesia pag walang nagbubuwis ng buhay para sa mga tupa. At ang gumagawa lamang ng bagay na yan, tayong mga Katoliko. Wala po kahit kailan sa mga protestante ang naging martir para ipaglaban ang mga pananampalataya ng kanyang nasasakupan. Tayo lang ang ating simbahan. At ito ay binigyang diin mismo ng ating Panginoon na ako ang mabuting pastol, si Kristo. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At katulad ng ginawa ni Kristo na pinagdaanan na persecution, ang lahat ng susunod sa Kanya ay matutulad sa Kanya. Mamamatay din. Kaya ang dami nating santo. Okay. Ngayon, sino ba tong, kung si Kristo ay pastor, di ba? Sinabi niya nga, ako ay mabuting pastol, mga Katoliko. Sabi ni Christ, ako to, mabuti akong pastol. Sino ba to si Kristo? Kung siya pala ay isang pastol, isa siyang pastor, sino ngayon siya? Dapat alam natin to. Hebreo 4 verse 14. Hebreo 4 verse 14, ang sabi, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So yung mga pari pala, sila pala yung tunay na pastor, ang ating kaparian. The question is, sa mga iglesia ni Kristo ni Felix Manalo dito, ang Kristo nyo ba ay isang pari? That's the question. Kasi si Kristo ay nag-claim, ako ay mabuting pastol. Isa siyang mabuting pastor. Pag sinabing pastor, nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kung si Kristo ay isang mabuting pastor at siya ay nilarawan bilang pinakapunong pari, the question is, pari ba ang Kristo ng INC ni Felix Manalo? Pari ba? Ang tunay na pastor ay mga pare at ang ating tinitignan bilang pinakapunong pari natin walang iba kundi si Christ. Siya ang ating pinaka-leader, si Kristo, siya ang punong pari. Now, kung punong pari si Christ, yung Kristo ba sa INC ni Felix Manalo, pari ba yun? Pari ba yan? Kung pari ang Kristo ng INC ni Felix Manalo, bakit wala silang pari? Kung merong pinakapunong pari, meron din niyang kaanib na pari. Siya yung leader. Hindi ka naman pwedeng mag-leader nang wala kang hahawakang tao. Pwede ko bang sabihin, isa akong leader tapos wala akong member? Hindi pa pwede, di ba? So, dahil inilarawan si Christ bilang pinakapunong pari, ang kanyang mga tagasunod, mga pari din. Dapat
At ito ay isa sa inaalam ng INC ni Felix Manalo. Kung sino ba ang Kristo nila? Isa ba yang pare o hindi? So, ang tunay na pastor ay ang mga kaparian. Kaya tayo ang tunay na pastor, ang ating simbahan. No? Okay. Kaya ang tunay na pastol o pastor ay pari. No? Dito tayo sa John 21 verse 15 to 17. John 21 verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga to? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo. Tugon ni Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, kung gayon, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Si Kristo nag-utos, Pedro, mahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon, mahal kita. I love you, Lord. Ganun, kung sa millennial way, no? Pedro, love mo ba ako? Love mo? Love mo ba ang pastor mo? Opo naman, Lord, love kita. Sumagot si Pedro ng ganon. Ngayon, ang sabi ni Christ sa kanya, o sige nga Pedro, kung love mo ko, pakainin mo yung mga tupa ko, Huwag mong pababayaan. Sinabihan siya ni Christ, habilin yan. Ngayon, muli na naman siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot na naman si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Opo, Panginoon. Siguro napakamot na ng ulo yan. Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sumagot ngayon si Kristo, alagaan mo ang aking mga tupa. Habilin na naman yan. Sa pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, tinanong na naman siya, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Love mo ako, Simon? Nalungkot si Pedro, syempre kahit naman sino, parang, ano ba to si Lord? Parang namang dudang-duda naman sa sagot ko, di ba? Kahit naman tayo, 3 beses na paulit-ulit, parang sa atin, ang iisipin natin, ano pa, Juliet lang, bingi lang, di ba? Kung millennial term. Pero si Pedro nalungkot siya. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkatatlo. Sa pagkatatlong beses siyang tinanong, tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya. Sinong sumagot? Si Pedro. Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, bakit ito yung nilatag ko sa inyong talata? Inutusan directly ni Christ si Peter na pakainin ang kanyang mga tupa. Kapag inutusan ka ni Kristo bilang ating Panginoong Diyos na pakainin ang iyong mga tupa, si Pedro ay tumanggap na ng authority o ng basbas na ako ay may karapatan ng magturo at mangaral. The question is, yung inutusan ni Kristo si Pedro na, Simon, pakainin mo ang aking mga tupa, nasan ang kanyang labi? Nasan ang bangkay ni Simon Pedro? Yan ang naging dahilan at pinag-ugatan kung bakit ang mga bayang pagano ay naging Kristiyano, dahil ang mga alagad ay tahasang inutusan ni Christ, pakainin niyong lahat ang aking mga tupa. At sino ang mga tupang ito? Tayo na nasa simbahang Katoliko. At ano ang sabi ni Kristo? Ang isang mabuting pastol ay handang magbuwis ng buhay para sa kanyang mga tupa. At ano ang nangyari sa mga sinaunang Kristiyano natin? Kabilang ang 11 alagad at isang alagad sa mga hentil, si Pablo. Ano nangyari? Minartir.
Dahil yan ang habilin sa kanila ni Kristo sa ating simbahan. Na kayong mga alagad ko, kapag kayo ay maglilingkod, ibuwis nyo ang buhay nyo para sa aking mga tupa. At hinihirang ko kayong lahat na ikalat nyo ang mabuting balita sa lahat ng dako at gawin ninyong mga Kristiyano. Yan ang dahilan kung bakit nagsabi si Kristo, bautismuhan nyo sila, lahat ng aking mga alagad, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang bautismong ito na tinanggap ng mga pagano na naging Kristiyano ang siyang nagbukas ng pintuan para mamulat sila sa katotohanan na ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao, naging tao at nakipamahay kasama natin. At nung nakasama natin si Christ bilang isang mabuting pastor, bilang pinakadakila at pinakapunong pastor ng ating simbahan, siya ay nagbigay ng authority sa mga tao na ikalat nyo ang mabuting balita. At yung mabuting balita na tinanggap ng mga tao na siyang inutos sa mga alagad upang ito'y kanilang bautismuhan, ang mga tumanggap niyan, yan ang ating mga sinaunang Kristiyano. At itong mga sinaunang Kristiyanong ito, dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga tupa na nasa loob ng simbahang Katolika, sila ay minartir, naging santo, at sa pamamagitan ng kanilang mga dugo, yan ang naging binhi para sa ating pananampalataya upang mas lalong lumaganap ang iniwang simbahan ni Kristo, kundi ang Catholic Church. And that is the reason why the Catholic Church is a universal church. Katoles, kataholos, katoles. Katoles, kataholos, dahil ang ating pananampalataya ay para sa lahat. Ang simbahan natin ay para sa lahat. Hindi ipinagdamot ni Kristo ang kanyang simbahan. Bagkos binuksan niya ito. Binuksan niya ang pintuan ng bawat simbahan na lahat kayong mga tao ay tinuturing kong mga tupa. At dahil kayo ay mga tupa ko, eto ang mga hinirang kong mga pastor. Sila ang gagabay sa inyo para hindi kayo maligaw ng pananampalataya. Amen po ba? Okay. Dito tayo. At ang mga apostol sa pangunguna, sa pamumuno ni Pedro ay naging mga pastor ng kawan ng Diyos. Sila'y nanungkulan bilang mga pari. Yung mga pastor na sa pangunguna ni San Pedro na, Pedro, ano man ang kalagan mo sa lupa, ikakalagan sa langit. Ano man ang talian mo sa lupa, itatalian sa langit. Sa pamumuno ni San Pedro, at siya'y nanungkulan bilang isa sa kawan ng mga pastor, sila ay naging pari. May katibayan, Sandrio? May katibayan ka pa? May katibayan ka ba? Meron. Pahayag 1:6. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Alleluia. Diba? Malinaw naman sa pahayag 1:6 na wishes ito ay hindi pa nagaganap. Kasi alam naman natin na ang revelation, ito ay hula sa hinaharap. Pero ang sabi niya dito, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at sa Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, yung mga hinirang ng Panginoon para maging pastor ay mga pari. At malinaw dito sa pahayag 1:6, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari. Paano yung walang pari? Ang INC ba may pare? Ang Born Again may pare? SDA may pare? MCGI may pare? So hindi sila kasali dito. Ang kasali dito sa pahayag ay yung mga may pare. At ang paring tinutukoy sa pahayag ay hindi protestante. Hindi naman pwedeng maging aglipayan. Hindi naman sila nag-compile ng Bible, may nag-e-exist ng pari eh. Sino tong mga pari na to? Tayo. Tayo ang tunay na tupa ni Kristo. Hindi protestante. Hindi yung tatag lang ng taong makasalanan, kundi tayo. Kaya napakalinaw na pastol o pastor ang tinutukoy sa Biblia, mga pare. Ngayon,
Yung Kristo ba ng INC ni Felix Manalo, pare? 'Di ba? Ayan ang laging nyo dapat tinatanong din sa kanila. Kung si Kristo ay pinakapunong pare, pari ba ang Kristo ng INC ni Felix Manalo? Kasi kung hindi pari yon, hindi yon si Kristo na nasa Bible. Dahil si Kristo na nasa Bible ay isang pari. At tong paring to ay hindi protestante. Wala tayong mababasa rito na si Kristo bilang isang pinakapunong pari ay protestanteng pari. Meron ba? Wala. Bakit wala? Dahil isa lang ang iglesyang tatag ni Christ. Hindi pa pwedeng maging dalawa yan. Isa lang. At itong isa na to, na tatag ni Kristo na simbahan, ay hindi pwedeng magprotesta sa sarili niyang simbahan. Pwede ka ba magprotesta sa sarili mo? Hindi, di ba? So, nangangahulugan, itong pagkapari ni Christ na paglalarawan sa kanya, ito ay titulo ng hindi protestanteng pari, kundi pagkapare sa naunang simbahan sa ilalim ng Christianity, which is sa atin yun. Hindi yun sa INC. Okay. Ang pastor na walang pari ay peke. Ang pastor po, ayon sa binasa ko sa inyo sa mga sitas, ay nilalarawan pari. Si Kristo ang mabuting pastor, si Kristo ang pinakapunong pari. Ang mga alagad, 12 apostles, isama natin si Pablo, pang-13 pero hindi siya kasali doon sa 12 apostles, silang lahat ay mga pastor at silang lahat ay mga pari. Hindi po pwede na pagpapastor ka tapos wala kayong pari. Hindi po mangyayari yan. At ang authority para sa pagtuturo ng mabuting balita ay iniutos yan kay San Pedro, na which is ang bangkay ni San Pedro ay nasa simbahang Katolika. Kung nasa simbahang Katolika ang labi ni San Pedro, sino yung mga tupa na kanyang pinakain? Protestante ba? Hindi. Mga Katoliko. Tayo. Magpasa hanggang ngayon ang aral na itinuro ng ating mga alagad sa ilalim ng Panginoong Hesukristo hanggang sa ngayon ay umiiral at tinatanggap natin yung aral. Hindi po tayo pwedeng mag-excuse na saan mababasa. Ang turo ng ating Panginoon sa mga alagad ay original. Hindi po nagsimula sa Bible. Oral teaching. Pagtuturo sa pamamagitan ng bibig. Hindi po nagsulat si Christ. Meron ba tayong mababasa nagsulat siya? Hindi. Bakit naman siya magsusulat? Siya yung aral. 'Di ba? Pag ikaw na mismo yung aral, lahat ng sasabihin mo, tama. Ay tayo, dahil hindi naman tayo mismo ang aral, dapat tayong magsulat. Kasi kumukuha lang tayo ng aral. Hindi katulad ni Kristo, siya mismo yung aral. Bakit siya magsusulat? Lahat ng sasabihin niya, tama. Kaya hindi pwede na ang aral na tinanggap ng Protestant ay tama. Dahil hindi protestante ang tinuro ni Kristo. Walang tinuruan si Christ na protestante. Ang tunay na aral ng simbahan ay hindi protestant, kundi katoliko. Very Catholic ang ating turo. Kaya nga tayo ay kilala ng iba't ibang religion sa pagiging universal ng ating faith. Kaya nating makipagkapwa tayo sa iba't ibang religion. Kaya nating respetuhin ang paniniwala at tradisyon ng iba't ibang religion because our faith is very universal. Ganon din ang pagiging pastor ng mga kaanib ng simbahan. Katulad natin, mga pastor tayo. Ang pagiging pastor natin is very universal. Kaya nating makipagsapalaran sa iba't ibang paniniwala na ipinaglalaban ng aral ng simbahan. Wala tayong pinipili. Kahit ano pang kinaaaniban mo, kaya kong ipaliwanag sa iyo ang aming aral. Because our faith and our learnings to the church is very universal para sa lahat. Hindi po ba? Okay, tuloy natin. So, malinaw na yung pastor o yung nagpapastol ay pari.
So pag ikaw ay pastor, either dapat may pari ang simbahan mo o ikaw mismo pastor at nakaanib ka dun sa simbahang may pari. And baka makalimutan nyo, hindi po din dapat protestante. Hindi po protestante si Christ. Ang pagiging pastor ni Christ ay hindi protestant. Ang pagiging punong pari ni Christ ay hindi po protestant. Hindi po protestant ang 12 apostles. Hindi po protestante ang pagiging pastor ng 12 apostles. Kaya lahat ng mga protestant dito na nagkiklaim na sila ay pastor, lahat yan peke. Wala pong tunay na pastor na protestante. Pag sinabing protestante, nagprotesta ka. Nagrally sa naunang simbahan sa inyo. At ano yung naunang simbahan sa inyo? The Catholic Church. Kaya kayo protestante. Kasi mahilig kayong magprotesta. Mga bida-bida kasi kayo. Hindi kayo marunong magpasakop sa simbahan. Hindi naman pa pwedeng simbahan mag-a-adjust sa inyo. Yung aral lang mag-a-adjust na dahil ito yung gusto ko lang malaman, ito yung gusto kong pagkakaintindi, ang simbahan mag-a-adjust. Hindi naman kayo mga Bible scholar. No? Okay. Kaya po lahat ng katolikong pari, obispo, kardinal, maging ang mga santo papa natin, lahat yan ay mga pastor. Mapaparokya o saan man siyang dako, no, na makikita, may parokya man o wala, o mga paring nabumundok, mga pastor sila. Dito tayo sa Hebreo 5, verse 1 to 10. Tandaan nyo si Christ ay isang pastor at si Christ ay pinakapunong pari. Kaya ang pastor dapat may pari. Okay. Sabi sa Hebreo 5 verse 1 to 10, bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao, ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Ganyan ang pari natin. Para sa kanilang kapakanan, upang siya ay makapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Sino naghahandog ng kasalanan natin? True confession, priest. Nasa Bible. Ang trabaho ng pare, tagapaghandog ng kasalanan. Okay, tuloy. Siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Dahil dito, kailangang siya'y maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan at gayon din para sa taong bayan. At sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Yan at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Ang mga pari natin, kahit yan ay pare, hindi po pangalan nila ang sumisikat, ang simbahan. Bakit? Tinawag ang pare ng ating Panginoon para sa Kanya. Kaya kung papansinin ninyo sa ating mga kaparian, kahit na may mga pari na hindi naman ganon kakilala, hindi sikat, kung saan lang tayo nagsisimba, nakakakita tayo ng pare. Pero, kung papansinin ninyo, never itinaas ng pare ang kanilang mga sarili. Bakit? Kailangan silang matulad kay Aaron. Tinawag sila ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa pansarili nilang kapakanan. Okay. Maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo." Nakita nyo? Maging si Christ bilang pinakapunong pari, hindi siya naging hambog. Na, "Oy, pari ako. Ano kayo? Mga member lang kayo dito, pari ako." Hindi ganon si Christ. Binaba niya pa rin ang sarili niya. Kasi ganon po ang mga pari natin. Hindi nila pwedeng itaas ang kanilang mga sarili. Hindi sila matatawag na tinawag ng Diyos kung magpapakahambog sila sa atin. Kailangan laging humility meron ng mga pari. Gaya rin naman ang sinabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Imagine,
Kristo, ikaw ay pare magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Si Kristo ay isang pari. Kaya sinong humahalili sa pari? Si Christ. Kapag lumahawak ng Blessed Sacrament, sino na yun nandoon? Si Christ na yun. Hindi na natatabunan na yung pagiging makasalanan ng isang pare sa oras na itinataas niya na ang Eucharistia, kasi si Christ na yun. Si Kristo mismo yun. Kaya kapag itinataas ang Eucharist ng mga pare, doon ko sinisigaw lahat ng panalangin ko na, Lord, ikaw na to. Ikaw na to, Lord. May problema ako, Lord. Tulungan mo ko. Alam kong ikaw na to eh. Ayan ka na eh. Nandiyan ka na sa harapan ko eh. Kaya pag nagsisimba tayo at itinataas ang Blessed Sacrament, ibuhos nyo lahat ng emosyon nyo. Lahat ng pagmamahal na pag tinataas na ang Eucharist o minsan monstrance, di ba yung monstrance natin, Lord, eto ka na. Nasa harap na kita. Kausapin mo ko. Hello, Lord, di ba? Doon na ako, kapag nagsisimba ako, doon ako nagiging emosyonal. Doon ako umiiyak talaga kasi hindi man ako Marian devotees kasi Eucharist talaga yung devotion ko. Pag tinataas na yung Eucharist ng isang pare, ang talagang nagpa-flash sa utak ko, si Kristo na to. Yang ka na eh. Katawan mo na yan eh. Nagpa-flashback sa akin yung Last Supper, kung paanong pinagati-hati ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, na parang eto na yung commemoration, eto na si Lord, siya na to eh. Bumabalik ako sa nakalipas na ang swerte ko, bahagi ako. Naging bahagi ako ng pagsamba sa Eucharistia. Kaya kapag tayo ay magsisimba, yan din ang isa sa tip ko sa inyo, na ibuhos nyo lahat ng emosyon nyo dyan. Lahat ng pagsamba, papuri, lahat, pasasalamat. Kung may pinagdadaanan ka, isigaw mo sa pamamagitan ng puso mo na, Lord, nandito ka, pakinggan mo ko, please. No? At sabi nga, di ba, sabi niya, gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay pari, magpakailanman. So si Kristo, pari yan. Kaya di ba kapag tayo tayo may naririnig kayong mga CFD, ano ang pari nyo? Yan ay humahalili kay Christ. Kaya kapag tayo nagko-confess, kay Christ tayo nagko-confess. Sa pamamagitan ng pari, dahil sila ay may authority. Sila ay binigyan ng karapatan ni Christ para maging pastor. Pastoran ang kanyang mga tupa. Kaya nga sa bawat parokya may tinatawag na parishioner. Yang mga parishioner na yan yung mga tupa. At ang nagpapastor sa atin, pari. Kaya ang tunay na pastor, pari. Tuloy, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal siya, ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinila ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Can you imagine? Diba? Si Kristo ay itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Paano ngayon yung mga protestanteng walang pari? Totoo ba yon? Hindi ba? Si Kristo ay walang hanggang pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Paano yan? Yung mga walang pari, bakit sila naniniwala dyan? Diba? Okay. Dito tayo sa Hebreo 5 verse 5 to 6. Teka lang, basahin natin. Hebreo 5 verse 5 to 6.
Yan. Ang sabi sa Hebreo 5 verse 5 to 6, gayon naman, hindi inangkin ni Kristo para sa kanyang sarili ang kaluwalhatiang pagiging isang pinakapunong pari. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay ang aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Gayon din naman, sa ibang dako ay sinabi niya ito, ikaw ay isang pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Diba? Diyos na mismo, yung Diyos mismo ang nagtalaga kay Christ na ikaw ay tatawaging pinakapunong pari. Kaya yung pagkapari ni Kristo na siyang ibinahagi niya sa kanyang mga alagad, yun ang kanilang tinanggap. Yun, dun papasok ang apostolic succession. Doon papasok yung authority. Kung bakit si Christ nagsabi siya kay Pedro na, Pedro, ano man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Bakit? Dahil sa authority na tinanggap nila bilang mga Katoliko ay dapat maipasa. Kasi kung hindi yan ipapasa, mamamatay ang Christianity. Bakit? Hindi siya magpapatuloy. Ang nais ng Panginoon, ikalat yan sa lahat ng dako. Paano siya maikakalat kung hindi siya maipapasa? Kaya na ipapasa yung mga authority at dyan papasok ang magisterium. Batas ng ating simbahan. Hindi yan pwedeng walang ganun. Mamamatay ang Christianity natin. Mamamatay ang simbahan. So, para ito ay lumaganap sa iba't ibang daigdig, yung pagkapari ni Kristo ay ipinamahagi niya sa 12 alagad. At itong 12 alagad, yung kanilang pagkapari ay ipinasa sa kanilang mga naging disipulo sa pamamagitan ng binyag. At sa pamamagitan ng binyag na siyang inutos ni Kristo, bautismuhan niyo sila, ang lahat ng aking mga anak, ang lahat ng aking mga tupa, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at yung mga iba doon na nabautismuhan ay naging pari. Hanggang sa dumami ng dumami ang mga Kristiyanong pari. At sila ang isa sa responsable kung bakit madaming na-convert. Dahil usually, ang ating mga martir, ang ating mga Bible scholar, ang mga dalubhasa sa salita ng Diyos ay mga pari. Dahil sila ay binigyan ng authority ni Christ para pamahalaan ang simbahang kanyang iiwan. Kaya kung titignan nyo, sa bawat bayan may parokya. Dahil utos ni Christ yan. Bautismuhan nyo silang lahat. Kaya kung babalik tayo sa panahon na si Kristo ay hindi pa umaakyat ng langit, ang bawat bayan ay may mga ministry yan. Meron niyang ang bawat bayan ng Israel may mga ministry yan ni Jesus Christ. Kung saan unti-unti nilang ikinakalat ang katuruan ng ating simbahan hanggang sa ito ay dumami. Kaya ang banal na misa ng ating simbahan, yan ay isinasagawa wala pang Bible. Yan ay isinasagawa sa mga katakomba na naging dahilan kung bakit naging simbahan ang tinirahan ng mga alagad. Bakit naging simbahan? Sapagkat ang nagmamay-ari ng bawat tahanang yon ay mga pari. Kahit ang mga santo na namatay ng banal, ginawang simbahan ang kanilang mga tirahan. Bakit ginagawang simbahan? Sapagkat ang nakatira doon ay lingkod ng Panginoon. Namatay ng may katapatan sa Kanya. Kaya mahalaga ang role ng ating kaparian sa ating simbahan. Hindi lang sila tinitignan bilang pari, tinitignan din natin sila bilang pastor. At ang tunay na pastor tayo. Hindi sila. Hindi gumaganon. Hindi, Ama! Ama! Ama ko! Hindi ganon. Only the Catholic Church. Tayo lang po ang tunay na pastor. Tayo lang po ang may tunay na pari. Dahil hindi po protestante ang tinatag ni Kristo, kundi isang simbahan na nagmula sa bayan ng Jerusalem 33 AD.
na ngayon tayo ay nagdidiwang ng 1,991 years. Celebration na pagkakatatag ng ating simbahan. Ang simbahan mo ay dapat magmumula sa sinaunang panahon. Dahil hindi moderno ang pinagmula ng aral na nababasa sa Biblia. Ito ay mula sa panahon ng mga katutubong Kristiyano na tinatawag nating sinaunang Kristiyano. Kaya kung ang kinaaaniban mo ay walang sinaunang Kristiyano, magtaka ka na kung bakit wala kayong sinaunang Kristiyano. Dahil ang inyong simbahan ay katatatag lang. Hindi pa pwedeng magkaroon ng sinaunang Kristiyano ang isang simbahang katatatag lang. Dahil ang sinaunang Kristiyano ay inilalarawan na nag-exist, hindi pa nabubuo ang Bible. Bilang pagpapatunay at pagpapatibay na ang pagtuturo na ginawa ng mga sumusunod kay Kristo ay hindi po nakabase sa Biblia, kundi sa tinatawag nating oral teachings, pagtuturo sa pamamagitan ng bibig, na siyang isinulat ng kanilang mga disipulo. Sinipi at kinuha ang mga manuskripto, kaya nabuo ang Bible. At ang responsible sa pagkakabuo ng Bible ay ang simbahang Katolika. Bakit? Sino ang bubuo sa Bible? Yung simbahan na nag-e-exist, wala pang Bible. Hindi ka pwedeng bumuo ng Bible kung may Bible nang nag-e-exist. Ang bubuo ng Bible ay ang simbahang hindi pa nag-e-exist ang Bible. At tayo yun. At kung tayo ang bumuo ng Bible, hindi pa nabubuo yan, alam na natin yung aral ni Kristo. At dahil hindi pa nabubuo ang Bible, nag-e-exist ang Catholic, sino ngayon ang tunay na pastor? Tayo. Sino ang tunay na ministro? Tayo. Tayo ang tunay na ministro. Tayo ang tunay na pastor. Dahil ang pagiging ministro, pagiging pastor, at pagiging pari ng ating mga sinaunang Kristiyano ay ginagamit na yan sa panahon na wala pang Bible. Kaya lahat ng katawagan ng mga protestante ay nakaw na katawagan sa ating simbahan. Pinagnanakaw lang nila yan. Kaya dapat alam natin kung paano tayo dedepensa. Okay, tuloy. Itinalaga ng Panginoong Jesus si Pedro para sa kanyang mga tupa, no? Ay, tagal lang, tapos na tayo doon. Hiningal ako kayo Ang pagiging pari ay pinagkaloob naman ng mga apostol sa kanilang mga tagasunod. So, yung 12 apostles, nung si Kristo ay binautismuhan ng 12 apostles at sila'y mga naging pari dahil sila ay humahalili kay Christ, yung 12 apostles, di ba? Ipinamahagi yan ng 12 apostles. Sino unang tumanggap? Sino tumanggap? Paano natin masasabing pinamahagi? Paano natin masasabi na ipapamahagi ang isang otoridad pagdating sa isang simbahan? Okay. Roma 15 verse 16. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hentil. Ipinapangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Ngayon, sino yung nagsasalita sa Aklat ng Roma? Si Pablo. Ano ngayon ang sabi ni Pablo sa kanyang sarili? Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hentil. So, tayo ay may pari tayong Hudyo, meron din tayong pari sa mga hentil. Bakit? Paano kakalat ang Christianity kung walang pari ang hentil? At sino nag-claim na pari ako ng hentil? Pablo. Naipasa. Ginawaran siya ng isang otoridad na, Pablo, gusto mo bang maging pari kagaya naming mga 12 apostles? Kasi iba ang Hudyo, iba ang hentil eh. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Ano, Pedro, gusto ko. O sige, babasbasan kita, lika rito, bibigyan kita ng authority na maging pari. Kaya yung pagbibigay ng authority, kung ano ang nais maging posisyon ng isang tao, nasa magisterium yan, na kay Pedro yan. Kung gusto ni Pedrong gawin kang obispo, magiging obispo ka. Dahil lahat ng mga nanungkulan
Sa ating simbahan, nung buhay pa ang 12 apostles, dumadaan lahat kay Peter yan. Dahil siya, sa kanya iniwan ang simbahan para pamahalaan. Siya ang pinaka-leader, kaya nga siya yung una nating Santo Pape. At dahil siya ang leader ng ating simbahan, lahat ng mga alagad, lahat ng mga sinaunang Kristiyano, hindi pwedeng magdesisyon basta-basta. Kinakailangan dadaan lahat yan kay Pedro. Kaya ang nagbigay ng authority kay Pablo para maging pare, si Pedro. At nung si Pablo ay naging pare ng mga Hentil sa bayan ng Roma, siya naman ang isa sa nagkaroon ng malaking ambag para kumalat ang Christianity sa Roma na dating bayan ng mga pagano. Dahil sa kanyang taglay na talino, ikinalat niya ang aral at pagbubuwis na rin ng buhay sa ginawa sa kanya ng mga pagano, unti-unting nagkaroon ng mga Kristiyano sa bayan ng mga Hentil. At isa sa paboritong bayan na puntahan ni Pablo ay ang, anong bayan? Bayan ng Corinto. Dami niya na-convert dyan. Saan makikita yung Corinth? Turkey. Yung bansang Turkey, na ngayon ay bansa ng mga Islam, yan ay ating bansa. Na sinakop ng mga Muslim, ang daming pinatay na Muslim na mga Kristiyano dyan, mga Katoliko. Yang kanilang mga moske dyan, dating simbahan natin yan. Yan yung mga na-convert nila San Pablo. Kaya naniniwala sila kay Maria. Yung idea ng pagkakaroon ng bilog na moske, di ba sa Islam may bilog? Yan ay Catholic Church. Yung mga moske nila na dyan sa Turkey na sinaunang moske nila, dating simbahan ng Katoliko yan. Pero natalo tayo sa gera. Natalo tayo. Nakubkob nila yung Turkey. Yan ang istorya niyan. Kaya yung mga Muslim, may paggalang kay Christ, may paggalang kay Mama Mary. Dahil nung nakuha nila yung mga simbahan na yan, may mga pinta na sinaunang Kristiyano dyan. Kaya sila galit kay Pablo. Kasi si Pablo, yung mga disipulo ni Pablo, yun yung nakalaban ng Muslim. Kasi si Pablo, ang pinakapaborito niyang puntahang bansa, Turkey. Ang dami niyang kinonvert dyan. As in. At nung sasakupin na ng Islam, yung Turkey, ang naka-encounter ng mga Muslim dyan, yung mga disciples ni Pablo. Kaya ang Muslim galit kay Pablo. Yan ang dahilan. Kaya ang kanilang mga simbahan dyan, yung itsura ng mga simbahan nila, Catholic Church yan dati. Nakuha lang nila. Ang dami nilang pinatay na pari dyan. Okay. So, malinaw na si San Pablo ay isang pari. At hindi lamang kay Apostol Pablo na natili ang pagiging pari. Hindi lang si Apostol Pablo, hindi lang siya yung naging pari. No? Ang kanyang mga tagasunod, yung mga naging disciples si Pablo. Sinong disciple si Pablo? Kung nagbabasa kayo, ang disciple si Pablo ay si Timoteo at si Tito. Si Tito at si Timoteo, sila ay naging pari. Disciples yan ni Pablo. Hindi lang basta pari, obispo pa. Naging obispo yan. Ang nagawad naman sa kanila ng authority na yon, during that time, pwedeng si Pedro, pwede rin si Pablo. Pero sila ay naging pari. At hindi basta pari, naging obispo. Si Timoteo ang kinikilalang obispo ng taga-Efeso. Wala pang protestante. Ang Efeso ay dating bayan ng mga pagano na isa sa na-convert ng grupo ni San Pablo. Yan, yung taga-Efeso na yan. At alam ko tong Efeso na to nasa bansang Turkey yan. Muslim na. Pero yung hindi pa yan nagiging Muslim, if I was not mistaken, ang responsible dyan, grupo nila Pablo. Yan, sila Timoteo, sila Tito. Si Timoteo ang naging obispo ng Efeso. At ito namang si Tito, na disipulo rin ni Pablo, siya ang naging obispo ng Creta. Ang Creta, alam ko, sa Greece yata yan eh. Sila yung naging obispo. So kung pag-aaralan natin yung Christianity, maging ang kasaysayan, pagdating sa ating pananampalataya, wala pang Bible, may mga bishops na tayo. At wala pang protestante during that time. Alam nyo mga kapanalig, napaka
napakadali lang naman intindihin ang ating simbahan. Kung ako ay isang protestante, ang lagi ko lang naman tatanungin, ano yung nauna? Yung pagiging protestante ko o yung pagiging katoliko nyo? Madali lang. Kung ako ay Kristiyano at naniniwala akong si Christ ay pinatay sa Jerusalem, sino ba yung simbahang nakatayo doon? Ganun lang naman, di ba? Wag natin gawing komplikado yung mga bagay. Talagang may mga pagkakataon na mahihirapan tayo na tanggapin. Lalo na kung ito ay ating nakasanayan, naging kaugalian, o lalo na kung ito'y ating minahal na. Kung kayo ay mga protestante, nandun tayo. Pero sometimes, hindi rin masama na mag-research at tanggaping mali yung aral nyo. Change is good. Lagi niyong tatandaan, change is good. Hindi Protestant ang tatag ni Christ. Ang pare na nasa Biblia, hindi po Protestant yan. Kaya hindi yan pwedeng mag-aglipayan. Hindi yan pwedeng maging pare ng Presbyterian, yung sa bakla. Di ba may baklang pare? Nang kakasal ng same-sex, hindi pwede. At wala pong paring babae. Sabi nga pagkapare ni Melchizedek, si Melchizedek ay isang lalaki. Pari si Pablo ay isang lalaki. Ang pinakapunong pari si Kristo ay isang lalaki. Hindi po pwedeng maging pari ang isang babae. Huwag natin ipagpilitan yung mga bagay na hindi naman angkop sa katuruan ng ating simbahan, ng katuruan ni Christ. Huwag niyong ibahin ang aral. Kailangan lang natin talagang magpasakop. Mahirap sumunod at mahirap tumanggap ng pagkakamali. Isa yan sa pinakamahirap. Pero ganun pa man, kung yan naman ay makakabuti sa inyo, bakit naman hindi? Mahirap sumunod sa plataforma ng simbahan. Marami tayong nakikitang mga negatibo sa mga kaanib ng ating simbahan. Pero ganun pa man, kung ang pagtatama naman sa atin, ito ay lehitimo at mula mismo sa aral ng mga sinaunang Kristiyano, bakit hindi tayo magpatama? Ang may karapatan na magpastor, maging pastol, o magpastol sa mga tupa, ay yung simbahang nag-e-exist, wala pang Bible. Yung simbahan na nag-e-exist sa panahon na hindi pa natin kilala si Christ. Ang conversion na lang ng Pilipinas, we are pagans before, di ba? Mga pagano tayo. Pero bakit ba tayo naging Kristiyano? Dahil sa buhay ng mga sinaunang Kristiyano, sa kanilang pagtsatsaga, sa kanilang pakikipaglaban sa ating mga aral. Kaya dapat alamin natin yung kasaysayan. Hindi po masamang mag-aral. Ako bilang isang Katolikong depensor, lagi ko nga sinasabi, nauunawaan ko ang damdamin ng mga protestante. Pero hindi ko pwedeng unawain ng maling aral. Ang mali ay mali. At kung nasasaktan kayo at nasasagasaan ko yung mga pride nyo, dahil sa pamamaraan ng pagsasalita ko, wala na po akong magagawa doon. Like what I've said, meron akong sympathy sa mga hindi ko kapanalig. Pero hindi ako pwedeng magkaroon ng simpatya sa maling katuruan. At talagang masasaktan kayo sa pamamaraan ng pagsasalita ko. Dahil ang aral ng Diyos ay parang tabak, sa magkabilang dulo masyadong matalim. Ganun talaga, may masasagasaan at masasagasaan ako. Pero sana, sa mga bukas ang isip ng mga Protestant dito, sana makapag-observe din kayo sa inyong mga simbahan or yung mga nilalatag ko sa inyo sa live. Itanong nyo sa mga pastor ninyo kung paano nila yung titignan at sasagutin. Kung paano ako magsalita, bakit hindi nyo itry sa mga pastor nyo kung gaano sila kagagaling. Kasi sa akin, di bali ng masakit, basta nasa totoo. Kesa naman sa masaya ka, pero hindi naman siya totoo. Di bali na nag-iisa lang ang kaibigan ko, basta totoo at tapat. Kesa naman marami sila, pero lahat mga plastic. Ganon din sa aral ng ating simbahan. May mga katuruan sa ating simbahan na mahirap sundin, mahirap unawain, pero ganun pa man, okay lang yun sa akin. Ang mahalaga nasa totoo ako. Doon lang tayo lagi sa totoo. At dahil ang tayo ay naniniwala na ang Diyos
Siya ang buhay at ang katotohanan at ang daan. Sana dun din tayo sa aral, sa totoo, sa nagbibigay ng buhay. No? Sa nagbibigay sa atin ng tamang daan. Huwag po natin sayangin yung mga effort natin sa isang pagsamba na hindi naman kinalulugdan ng Diyos. Mag-e-effort na lang naman tayo para sa ating pananampalataya, itama na natin. Doon na tayo sa tamang simbahan. At walang iba kundi ang Catholic Church. Always remember this, guys. Ang nag-convert ng lahat ng paganong bansa, lahat ng paganong bayan, Katoliko lang. Wala pong protestante na nakagawa na makapag-convert ng isang buong bayan, ng isang buong bansa. At number 1 na sa na-convert ng mga Katolikong ito, na mga paganong bayan, ang Pilipinas. Tayo po ay dating pagano na ngayon ay Kristiyano dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal sa atin ng mga Katolikong Espanyol para tayo ay ma-convert at makilala natin lahat si Kristo. Ang Katolikong simbahan ang siyang unang nakakilala kay Kristo. At ang Kristo na kinikilala nyo, kayong mga protestante kayo, ay kinopya nyo lang sa pinaghirapan naming aklat. Kami, na-encounter namin si Christ. Nakita namin si Christ. Nakasama namin si Christ. Maging si Blessed Virgin Mary, nakasama namin yan. Kaya hindi ako nagda-doubt sa faith na meron ako. Kaya sana ganun din kayo. So yun lang po. Maraming salamat po mga kapanalig. Magandang gabi at sana nagustuhan nyo po yung ating paksa ngayon. At mag-iiwan na ako ng isang tanong sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ano ba yung Kristo nyo? Isang pare o isang anghel? So yun lang po, maraming salamat and God bless you.